Good day mga boss, Ninjarat po ito ang nagbabalik. Hindi naman nawala sa YouTube. Kumbaga naglaylo muna ako sa YouTube at nagbaka sakali din ako sa Facebook ko. Search nyo lang po, Bear Eugene. Yan ang diyan ako ngayon nag-upload. Bear Eugene, saka dun sa aming Ninjarat MXI group sa Facebook. So dun ako medyo nag-update ng mga bago kong videos. So sa YouTube medyo nagpahinga lang ako ng mga ilang araw, hindi pala araw, buwan pala yun. So ayan mga boss, so ngayon ganito. So nagiging cause, ito muna tayo, yung overheating tayo. So nagiging cause ng overheating natin, minsan kasi lalo sa mga kargado, bumibengko ang head, sobrang init na ng makina. Kasi yung indicator natin doon ng color red sa panel gauge natin, nag-i-indicate lang yung parang, correct me if I'm wrong, from 102 degrees o 107 degrees. Saka lang siya mag-i-indicate. So, ibig sabihin, mainit na yung makina natin. So, ngayon, susolusyon na natin yon. So, gagawa natin ng short video. Hindi short video, tutorial video. No? So, isa sa mga nakikita kong solusyon is di ba kasi naka-radiator tayo. So, yung mga sasakyan nga, mga naka-radiator fan eh. So, maglalagay din tayo ng radiator fan. So, ito. So, nagulat nga ako eh, kasi universal radiator fan to. Pero, parang sinukat sa ating radiator eh. Nakikita nyo to mga boss, itong dalawang butas na yan. Saktong-sakto dyan eh. Ayan o. Saktong-sakto dyan. Kaya kung mapapansin nyo, siguro maganda yan, lalagyan na natin ng bola, spacer. Yan, sakto yan, spacer. Yan, sakto yan, spacer. So, marami nang gumawa nito mga boss, pero wala akong nakita nagbigay ng tutorial eh. So, isa-isahin muna natin yung tutorial natin. So, dito muna tayo sa radiator fan. So, sakit lang boss, kukunin ko lang yung battery, post ko muna. So, okay, balik tayo mga boss. Session na kayo. Ayun. So, himayin muna natin tong nabili ko sa Shopee. Actually, sa Shopee ko lang ito nabili. So, radiator fan siya. Lalagay ko na lang yung link. 600 plus ko lang nabili ito eh. So, 2 wires siya. Yan, 2 wires. So, isa dyan negative, saka isa dyan yung positive. Pero tandaan nyo mga boss ang radiator fan kasi is meron niyang pabuga, meron niyang pahigop. So ito kasi universal. So pagbaliktarin niyo lang yung wire, for example, kung gusto niyo pahigop, itong negative niya, itong black, ito ang negative. So ibababa ko lang yung camera agad lang para makita niyo. Testing muna tayo. Yan. Okay, so itong negative, yung black sa negative. So yung blue sa positive. So, mangyari dyan, kung papansin nyo yung ang buga ng hangin, pag ito, pahigop. Hinihigop niya ngayon yung nasa radiator kasi nakaganyan yan eh. So, kung gusto, sa atin kasi, yung radiator fan natin, pahigop na yan. So, ang pangit naman kung pahigop na yung radiator fan, tapos pahigop pa to, so, nag-aagaw-agawan sila. So, mangyayari niyan, mas maganda kung ito pabuga. So, kung gusto nyo namang gawin pabuga to, pagbaliktarin nyo lang yung wire, yung positive ang gawin yung negative. Yan. Tapos ito naman black ang gawin yung positive. So, yan. Yun. So, mas malakas siya ngayon. So, ang hangin lumalabas dito. So, kapag nilagay nyo dyan, bumubuga siya ng hangin sa radiator, hinihigop naman ng fan natin. So, mas madali niya mapapalamig yung coolant natin sa radiator. At the same time, siyempre lumakas yung pabuga rito, papunta sa makina, papunta sa radiator, tatago sa makina, humihigop yung fan, at the same time, lalamig din agad ng mabilis yung ating magneto, yung mismo makina. So, yung tandaan nyo boss pwede nyo pagbalik-tarin itong polarity nito. Depende na lang sa gusto nyo mangyari dito sa fan. Kung gusto nyo pahigop or pabuga. So, ang gagawin ko dito, pabuga. So, kaya ang positive ko is color blue. Mali pala. Ang positive ko is color black. Yung blue naman, ang negative. Ayan. So, yun. Yun. Okay.
So ngayon, paano ba mag-install nito? So mas maganda to boss, kung naka-power up kayo, dito nyo na i-connect. Ang susuplayan nyo rito is yung black. Tapos itong blue, i-connect nyo na lang sa baterya sa negative or sa body ground. Pero pwede na rin sa body ground, pero mas maganda ko sa battery talaga eh. So yun. So install ko muna to boss, tapos pakikita sa inyo yung wiring na gagawin ko ha. Pause ko muna. So, balik tayo mga boss. So, ayan, makikita nyo, hindi lumapat yung cover o yung blade fan sa mismo radiator. So, nilagay natin ng spacer na bola. Tapos, bukod dyan, may washer pa ako nilagay. So, ganun din sa kabila. Ayan. So, saktong-sakto eh. Oh. Kaya natuwa ako eh. Oh. So, ngayon, nag-iisip na lang ako kung anong pwede kong i-cover dito. Para, kahit pa paano, hindi pasukin ng mga ng mga bato-bato or mga plastic. Yan. So, wait lang. Lagay ko muna sa tripod to. Hindi ko na papos ha. Wait lang po ha. Hindi ko na ipapos yan. Yan. So, yan. Okay. So, ngayon, ikutin natin. I-tap muna natin sa baterya. So, gaya sabi ko sa inyo kanina, ang magiging negative natin dito is yung blue. Kasi, pabuga. Hindi siya pahigop. So, ayan. Yung black, yung susuplayan natin. Ayan. Okay. So, yun. Naiset na natin. Ngayon, wiringan na lang natin siya. So, hindi ko na ako gagawa ng wiring nito kasi napaka-basic lang naman. Kahit kayo, kaya nyo simpleng wiring lang. Mga boss, maniwala kayo sa akin. Pero ang gagawin ko dyan, hindi ko siya irerekta. Gagamitan ko siya ng itong waterproof na socket. Para just in case na gusto kong tanggalin yan or tanggalin yung radiator, hugutin ko lang sa socket. Matatanggal ko na siya. Tapos gagamitin ako ng yung luma akong domino switch dito. May nakita ako yung pinagpalitan ko noon. So, ito na lang gagawin kong on-off. So, 3-way switch siya, pero gagawin ko lang siyang on-off. Kasi ang off niya, gitna. So, supply. Ito yung susuplayan natin. Tapos, ito ngayon, ito yung susuplayan natin para sa ating switch. Ito naman yung magsusupply dito. So, ang mangyayaring wiring niyan, yung pula natin, dito natin ko-connect. Tapos, itong isa naman, dito to sa may negative. So, negative wiring isa. Negative supply, tapos negative. Tapos, ito naman sa kabila, itong blue natin, susuplayan natin, ang magiging negative natin. So, itong negative, yung black wire, dito yan. Tapos, ito namang red wire natin, ito ang magiging positive natin para pabuga. So, dito yan. So, wiring ako muna. Pause ko muna. So, ayan, balik tayo mga boss. So, na-wiringan ko na siya. Ayan, pinapainit ko yung makina ko para ngayon nakapatay pa siya. So, ang ginawa ko, winawiringan ko siya papunta rito. Ginawa ko na muna siya ng pansamantala na switch domino na 3-way switch, pero yung up and down niya, yung 1 and 2, lang yan, ginawa ko lang on and off lang yan. So, ayan. Pag inon mo, yun, patay mo doon. So, marami siguro magtatanong yan. Ito. Marami for sure magtatanong yan. Bakit di ko na lang tinap dito? Ignition coil. O ba't di ko na lang yung negative? Ba't di ko na lang tinap sa mismong makina or sa batalya? So, simple lang yan boss. Kanya-kanya tayo ng gawa. Hindi kasi ako yung klase ng mekaniko na pwede na yan, hindi maakin yan eh. Saka ito, akin to eh. So, kailangan wiring ako ng ayos. So, yun. Tinago ko na kasi rito yung wire papunta rito. Tapos, kumuha ako ng linya sa aking power up. Ito, sa power up ko. Tapos, rekta yung negative dito sa baterya. So, baka sabihin nyo pauso na naman ako or ano. Pansin nyo yung sa mga kotse. Bakit yung sa mga kotse, yung mga fan blade nila, yung mga radiator fan nila, may sariling relay. So, para mas lumakas, para mas ma-regulate.
So yung ginawa kong wiring na yan, kasama yan sa ACC wire. Pag naka-off ang ignition or naka-off ang makina, hindi gagana siya. Hindi gagana yan. So pag inon mo lang siya, saka mo lang pwede siyang pindutin doon. So ayan, mamonitor natin muna, painitin natin. So ngayon, ang temperature niya, ayan, is nasa 54 na. 54 Celsius. So magtataka kayo bakit sa cellphone. Naka-ECU po ako mga boss. So yung ECU ko na pang sniper na kinonvert ko sa pang MXI. So ayan. So magtataka kayo bakit bakit diyan ko nakikita yung monitor. Ayan. Kasi syempre 59 na tayo, so kailangan natin upgrade ng konti. So ayan. So monitor muna natin yan, tumataas na siya, di ba? 57 8. Susubukan ngayon natin kung bubuksan ko na. Hindi, paabutin muna natin ng ng mga 60. Hindi, paabutin natin ng mga 80, 86, mga ganon. Tingnan natin kung Pa-pause ko muna mga boss, matagal to painitin ko yung makina Pause ko muna kasi nakapatay yan. So okay, balik tayo mga boss. So yun, kanina pa yan, hindi ko nire-rev para hindi lumakas ang ikot ng fan niya. Hindi lumigop, hindi lumamig ang makina. So yan, ilang minutes na rin tumatakbo yung motor ko. Yan, 82. Nakadalawang yosi na ako sa kapi. So yan, so 82 degrees na siya. So ang goal ko kasi rito, mas bumaba pa siya, saka mas mapabilis, mapalamig ang makina. Kasi syempre gusto kong gumamit ng genuine na radiator single row. So wala akong pambili ng mga dual row, 3 rows, dual row, ganyan. So okay na sa akin yan, pag-uubrahin ko na lang yan. Ayun, trivia pala tayo. Yung dun pala, kaya pala talaga may butas yung radiator natin sa gilid, tornilyuhan pala talaga yon, para just in case gusto mo maglagay ng radiator fan sa MXI natin. Ewan ko lang kung pwede sa sniper sa sniper na YM Jet, yung 135, yung sa air cooling system nila, yung yung radiator fan niya. Ewan ko lang kung pwede pero yung pala ang reason kung bakit may butas yung dito. Tinanong ko rin sa tropa, sabi ko sukat na sukat ayan So yan mga boss, so nasa 83 na siya. Bubuksan ko ngayon yung fan natin. So yan, kita nyo nakabukas na siya. So monitor natin dito. Yan kung may bababa niya ba yung temperature. Wala mga boss nahigop siya papasok dun buga, pero na-maintain niya na 83, hindi na tumataas yung temperature ko. So syempre kapag naman ganyan katagal yung makina mo, hindi naman ganyan na tatakbo lang ng sobrang tagal yan. Syempre pag ni-rev mo yan, bababa pa yung temperature natin, kasi mas bibilis yung ikot ng ating original fan, yung higop niya. So yan hindi na tumaas na-maintain niya na lang ng 83. So tatry kong i-rev kung bababa pa yan. Siyempre bababa yan kasi mare-rev na. konting rep lang yun, bumaba na. So sa madalit salita, effective siya. Yan, tataas na naman, 83, 84, 85, 86,
minsan kasi minsan umaabot ng 91 yung sa akin eh. Ma-maintain niya lang yung 80 hanggang 86. Masaya na ako dun. So yun, 85. Na-maintain niya na. 86. 85. 84. Yan, bumababa na siya. 83. 82. 83, yun. Mainit na uli yung nasa radiator. Nasa radiator, nasa makina. So 84. So malaking tulong talaga boss pag naka radiator fan tayo. Doon na lang siya, hindi na siya nagda 91 kasi noon sa akin umaabot ng 91. Kapag nire-rev ko siya, ganyan mainit na yung makina, tapos na hinayaan ko uling hindi ko siya i-rev, umaabot talaga ng 91. So at least ito na may maintain niya na. So ako tatanungin nyo, effective siya, effective yan, no? Na may maintain niya lang, oh. Hanggang 85 na lang siya. Nga pala boss ha, yung radiator ko, yan pa yung original ko, 2014. Never pa ako nagpalit. Kaya medyo bara-bara na rin, ganun. Okay siya boss, effective. Kasi dapat ito, ganito, naka 91 na yung temperature ko eh. 91 to 95, yan. Ito hindi na siya umabot ng 90 oh. Pinakamalaki niya kanina 86 na lang. Mabilis siya napapalamig yung nasa radiator natin na coolant. At the same time, yung pabuga siya, yung fan motor naman natin sa loob, sa magneto, pahigop yun. So maganda yung combination nila, pahigop, pabuga, pupunta sa makina. So yan o, na-maintain na lang niya, 84 na lang. Success! So yan mga boss ha, yan ha, papatayin ko na muna. Papatayin ko na muna yung aking makina. Ito nga pala, i-promote ko muna yung yung ECU ng A-Racer na pang sniper. So pwede natin kabit yan. Kaya lang yung adapter, connector ang mahal. 2,000 meron dito sa amin, 2,000 benta namin. Actually pabenta lang din ng tropa yon. So kung gusto niyo lang gumamit, para dyan nyo na mamomonitor lahat. Yung sa calibration, yan. Actually hindi pa naka-dyno tune to eh. Naka-straight tune pa lang to sa akin, kaya naka-close pa lahat. Pero once sa pinadyno niya yan sa MTRT, yung iba dyan ma-open. Yan. Yan. So yun, 84 na lang siya. Ha, success. Patayin ko muna mga boss ha. Pero bubuksan natin yung radiator, yung fan. Tignan natin kung gaano kanya kabilis papalamig. Ay, hindi pala ako nakakonect. Wait lang. Pinatay ko nga pala. Yun, connect ko muna ha. Ganun, ayaw mag-connect. Ayun, yun lang ha. Layout nga muna natin. Ayaw nyo mag-connect eh. Yun, connected na. Tingnan natin ang temperature niya kung ilan. 89, tumaas. Kasi wala na yung fan eh. Yun na lang natira. So
So, hindi na nag-i-spark, tumatakbo na lang yung fan natin. Pero lakas sa baterya, oh. Patayin na natin, malulubat ako. Ang lakas sa baterya. 12 volts na lang. Yun. Pa-charge ko muna ng konti. Malakas na sa baterya, mga boss. Yun lang. Malakas ang nakakain niya. Pero effective to. Oh. Effective siya. Charge ko muna yung baterya ko. Baka naman malobat ako. So, wala nang cut-cut to. Okay. Tama na. So, yun. So, lang mga boss ha. Out ko lang muna to. Okay. So, balik tayo. Opinion ko, tested. Guarantee, nakakatulong sa ating radiator, sa cooling system natin. So, ayun mga boss ha. Masyado na mahaba itong video natin. So, puputulin ko na muna to at sobrang haba na. At least nagkaroon kayo ng idea sa tutorial. So, sundan nyo lang ginawa ko yung nasa video. Kaya mga boss ha, ride safe!